What's up again mga pageant fans? This is Carl Loyola. Welcome again sa ating mga lovely listeners. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. So this is your ultimate podcast for all things pageantry. Again, my name is Carl Loyola, your kaut-utang dila. Kachikahan through the glamorous world of this industry. And today, we have an exciting episode lineup for you. So again, for those who are new here, I've spent immersed in content creation and TikTok, sharing my insights, tips, and passion for pageantry. And now, I'm here in YouTube. So this podcast is our space to dive deeper into the stories, glitz, and glamour, as well as the dedication and the incredible kwentos that makes up the pageant world. So in today's episode, we'll be exploring pampalubag loob, consolation, or yung mga tinatawag ng pang-comfort lang. Basta pampalubag loob, yun na yun. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So paano nga ba mag-cope up ang mga Pinoy? Paano ba gumagaan ang mga loob natin kapag hindi tayo pumapasok sa top 5, sa top 10, hindi natin nape-penetrate yung competition, or even if na-unplace tayo. So paano gumagaan ang mga loob natin? Kayo ba? After ba na hindi matawag sa, let's say, top 10 or top 5 ang ating pambato, like Philippines, hindi matawag, ano bang ginagawa nyo? Papatayin na ba yung agad yung TV? Kasi yung iba pinapatay na daw agad yung TV eh. Ako, minsan pag hindi ko na trip yung pageant, pinapatay na agad yung TV. Pero pag Miss Universe talaga, tinatapos ko siya until end. Kesyo hindi matawag yung Philippines or what, tatapusin talaga siya. Pero kayo ba, ano bang ginagawa nyo pag hindi na natawag yung Philippine sash bearer? So, paano nyo kino-comfort yung mga sarili natin? So, in the recent Miss Universe pageant, in the recent years, in 2023, sinasabing, binibigyan talaga tayo ng maraming pampalubag loob ni Halu. So, the Halu era started in 2022. That's the year na naputo lang streak ng Pinas. So, walang binigay na pampalubag loob sa Philippines. Pero noong 2023, and despite of very outstanding performance of our very own Michelle Marquez D, hindi niya na-penetrate ang top 5 kahit siya yung most awarded during that competition. And perhaps Michelle din na ata ang most awarded Miss Universe delegate in the history of Miss Universe. I don't know, but kung ano ba sa tingin nyo, comment nyo na lang dyan. But mukhang siya na talaga ang most awarded Miss Universe delegate in the history of the Miss Universe. And then, despite of that, hindi pa rin niya na-penetrate ang top 5. Walk in the park na lang talaga sana sa kanya if nakapasok siya sa top 5. Madali na yun sa top 3. Madali na mag last 2 standing, pero hindi nga siya pinapasok sa top 5. Pero kahit hindi siya pinapasok sa top 5, binigyan naman siya ng napakaraming awards. Like, isa na doon yung Best in National Costume, yung Voice for Change, at kung ano-ano pa. And then, sinabi natin na pampalubag loob lang daw yung mga titles na ibinigay sa kanya ng 2023 kasi nga hindi siya pinasok sa top 5 eh. So, pampalubag loob. Same din yung nangyari kay Chelsea. Recently, Chelsea Manalo won the Best in Natcos. Maraming nagsasabi pampalubag loob lang daw yon, pero for me, hindi siya pampalubag loob kasi kung talagang deserve ni Chelsea at nakita yun ng mga judges kay Chelsea, siya talaga yung mananalo. So, ang mali lang, late na siya in-announce. Like last year, like the previous years, late na ina-announce yung mga gantong special awards. And then, so hindi siya pampalubag loob for me. Pero iba sinasabi pampalubag loob award. Even nga daw yung Miss U Asia award niya, pampalubag loob din daw. But for me, hindi ko siya nakikita ng pampalubag loob or what. Pero lately, isa sa mga interview ni JKN sa isang TV station ata sa Thailand, sinabi niya, Chelsea Manalo also won the Best in Evening Gown. So, lalo talagang nadagdagan yung hinain ng mga pageant fans na pampalubag loob talaga yung binibigay kay Chelsea. Ganyan. Kasi, bakit isa-isa yung sinasabi, bakit gano'n? O naintindihan natin for the clout para umingay pa yung pageant. Pero bakit naman gano'n? Bakit naman very, very, very late na? So, nagiging pampalubag loob siya. Pero, pampalubag loob man o hindi,
Ang importante na recognize nga yung effort ng ating kandidata, especially the designers of the Natcos, of the evening gown, which is Manny Halasan, and especially yung nagsuot noon, which is si Chelsea Manalo, at yung bansa natin, Philippines. Pampalubag loob man o hindi, ang importante yung recognition. But, yun nga, dun tayo sa topic, pampalubag loob. So, every time or every year na hindi nga pumapaslak sa semis or hindi na nga umuusad, na penetrate ng pambato na yung competition, ano ba yung nagiging pampalubag loob natin? So, in Philippine pageantry, ang nagiging pampalubag loob nating lahat ay ang video, ay ang episode ng 2018 Miss Universe, which is yung si Catriona na nga yung nanalo. Yun yung nagiging pampalubag loob nating lahat. So, bakit ba natin kailangan magpalubag ng loob? Or bakit natin kailangan mag-cope up sa pangyayari? So, when we say pampalubag loob, it's consolation, it's comfort. So, how to cope up with consolation and comfort? So, syempre, first, express your feelings. Kailangan natin i-express yung feelings natin, and lahat naman tayo, alam naman natin yung lahat na after nga na hindi matawag sa semis ang ating pambator sa top 5 or top 3. Lahat tayo na-express yung feelings natin. Yan, marami mga nag-upload ng mga videos nila, nadismaya sila, maraming nagko-comment agad-agad sa mga comment section. Nababasa natin yung pagka-dismaya ng bawat isa, lalo na kung pageant fanies ka na talagang nakatutok dun sa pageant, talagang marami na sa atin na nag-express ng feelings nila, which is talagang nakakatulong siya kasi nga just talking about what you're going through can provide immense relief. So yung mga ginagawa natin, nagpo-post tayo ng mga video, nagko-comment tayo ng pagka-dismaya natin, is okay lang kasi nga nailalabas nga natin yung feelings natin, and then eventually pagtagal nakaka-move on din naman tayo. Pero ang importante, nailabas natin yung saloobin natin. So that's one thing, how to cope up with consolation or comfort. So pangalawa, nagsisik din tayo ng support. Paano ba nagsisik ng support ang isang nadismayang pageant panis? Magsusulat siya or I mean magpo-post siya na agree ba kayo na sina blah 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 blah. So pag may umagri sa kanya, dun yung time na nakaka-seek na siya ng suporta. So, yun nga, kagaya ng number 1 natin, na-express na yung feelings, and then number 2, seek support. So, kailangan masurround din tayo ng mga taong nagkikare sa ating feelings. Ayan, sa ating naramdaman after nung napanood natin. So, ayun yung number 2 natin. So, number 3, engage in activities. So, yun nga, engage in activities, doon na nga yung papasok na pinapanood nga natin yung winning moment ni Catriona noong 2018 para nang sa ganun pag tinatawag si Catriona, tinatawag yung bansa natin, yung Philippines, talagang na-uplift yung spirit natin, especially pag crowning moment, talagang nare-relieve yung excitement natin na parang ganun din yung nangyari during the present edition. So ako, ginagawa ko talaga yun na after manood nung current edition, like for example in 2024, babalik ako sa 2015, 2018. Yun yung pampalubag loob ko. Ano bang tamang term? Ano ba bang ibang term dun sa pampalubag loob concept? So, i-comment nyo dyan sa comment section natin, tapos basahin natin yan. Kung ano pa yung mga tamang term or ibang term sa pampalubag loob concept. Siyempre, isa pa makakatulong, reflection. So, i-reflect natin, ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa performance ng pambato natin? Ba't hindi na umusad? Ba't hindi na nag-penetrate? May kulang ba? May mali ba? Hindi ba siya favorite? Saan ba nagkulang? Saan nagkamali? So, iisa-isahin natin yon. Sometimes, pag talagang pageant panis ka talaga na nag-a-analyze, maintindihan mo kung ano talaga yung mga nangyari, di ba? Pati yung mga ibang mga kalaban niya, analyze mo na rin kung saan sila talagang kung saan, anong talagang factor yung bakit sila umusad, ganyan. So, talagang i-analyze mo siya isa-isa. And then, last, look for positives. So, kahit nadidismaya tayo sa resulta, ang dami nating hinaing, pinupost natin sa comment section yung pagka-dismaya natin. Minsan, hindi natin naiisipan or hindi natin napapansin, puro negative comments na yung mga sinasabi natin. Pero at the end of the day, talagang hinahanap pa rin natin yung positives. Talaga namang nakatingin pa rin tayo dun sa positive side ng nangyari. So again, okay lang na maramdaman kung ano man yung nararamdaman mo.
everyone copes differently. So, iba-iba tayo ng coping mechanism. Kaya nga na iba nanonood, yung iba nagbe-vent out, iba comment na kung ano-ano. Pero pasasaan at pasasaan din. Again, at the end of the day, makikita natin yung positibong resulta or kung ano man yung positive na nangyari dun sa resulta ng competition. So again, with this pampalubag loob concepts, especially, sige sabihin na natin dun sa mga pampalubag loob awards nga daw, ano ba sa tingin natin yung mga natutunan natin dito or what are our learnings in these scenarios? Comment below. Ano ba sa tingin nyo? Pampalubag loob ba daw? Oo, pampalubag loob kasi nga, syempre Philippines siya eh. Nasa Philippines pa rin talaga yung pinaka malaking market ng pageant at mas kikita talaga sila. Kumbaga yung clout nga, mas nakukuha nila sa Philippines. Pero what are your thoughts ba pag sinabing pampalubag loob awards? And sa usaping cope up with consolation or comfort, ano ba yung learnings natin dito? Kayo, sa tingin nyo? Comment nyo dyan sa baba. Kasi for me, isa sa mga learnings natin dito is to positivity in small things. Kailangan lang talaga natin makita yung positive side ng mga nangyayari. And, ano ba, i-compare natin siya dun sa mga naranasan natin before na back then, yun nga, sinasabi natin na masaya na tayo pag na tititigan na tayo or pag nahahagip na tayo ng camera. Especially me, na talagang lumaki sa era na hindi talaga na tatawag sa semis ang mga kandidata. Masayang-masaya na kami ng mga batchmates natin nung dark era ng pageantry na mahagip lang, manalo ng Natcos, manalo ng Miss Photogenic, pupunta sa stage, masayang-masaya na kami nun. So, yun ba? Positivity in small things, yung isa sa mga learnings natin dito. Or kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Self-reflection is also key din kasi sa mga pangyayaring to nakakapag-reflect talaga tayo na yun nga, hindi araw-araw Pasko na lahat pwede mangyari. Kagaya nung nakaraan nga, even Atisa Manalo na talagang inabangan natin pero hindi talaga na-penetrate yung nilaban ng competition. So lahat pwede mangyari. So hinahumble talaga tayo ng mga ganitong pangyayari, ano? Para nang sa ganon, talagang, tumibay tayo at talagang, or maging humble lang ba tayo every year? Kumbaga tinuturuan tayo ng lessons, ganyan, ng mga Philippine pageant fans. What are your thoughts? I wanna know your thoughts. So, i-comment nyo na yan dyan sa baba. Para sa ganon, mapag-usapan natin yan sa mga susunod na episode. Again, guys, before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So, if you have questions that you'd like me to answer in our future episodes, be sure to send them in the comment sections. Babasahin natin yan. And syempre, kung gusto nyo na rin i-shoutout ko kayo, i-comment nyo lang dyan yung pangalan nyo sa baba para ma-shoutout ko kayo sa susunod na episode. Again, thank you so much for tuning in today's podcast episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation with Carl Loyola. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and review our podcast. And don't forget to follow me on social media for more updates and behind-the-scenes content. Until next time, stay fabulous mga pageant fans. Keep smiling. Goodbye, everyone. As everybody, TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.